Mga kabiday, sa magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto na, hindi po naitago po mga kabida, no? Yung frustration at galit po ni Caloocan City Congressman Edgar Erice, ano, mga kabida, dito ho sa mga nangyayari po ngayon, lalong-lalo na po dyan po sa House of Representatives, ano po, kung saan po ay binabato po ngayon, ano, ng issue po ng korupsyon. Okay, dahil ho sa flood control projects, ano, pati yung insertions po mga kabida, ano, nung 2025 national budget po, ano, mga kabida. Kaya dahil ho dito, nananawagan po ito kung si Congressman Erice sa kanyang mga kasamahan dyan po sa Kamara, no, na linisin na po, ano, yung Kamara, mga kabida, sa pamagitan po ng pagpapatupad po ng mga reforma, ano. Okay? Kasi siguro hiyang-hiya na po itong si Congressman Erice po mga kabida, no? Sa mga aligasyon po laban ho sa House of Representatives, di ba? Siyempre naman part po siya doon. Okay? So damay talaga siya, no? Kahit na wala ho siyang ginawang masama, hindi po siya nangurakot po, ano, mga kabida. And since he is part of the House of Representatives, damay talaga siya, no? Now, ang tanong po dito ho sa panawagan po ni Congressman Erice, ano, na dapat magpatupad po ng mga reforma dyan po sa House of Representatives, ito hong mga kongresista po mga kabida, epektibo kaya yon? Okay? Kayang solusyonan po mga kabida, no? Ito hong deteriorating na tiwala po ng taong bayan po, ano, sa Kongreso? I don't think so, ano, mga kabida. Bakit? Kasi po, eto kasi yung problema, ano. Binigyan kasi ng kalayaan ito pong mga kongresista po natin, mga senador, na magkaroon po ng proyekto po makabida para ho sa kanilang mga constituents. Kagaya na lang po sa mga kongresista, no. Meron po silang mga proyekto po dyan sa kanilang mga distrito, ano. Okay? Alam naman po natin, pag meron pong mga projects po makabida, hindi ho maiiwasan yung tingin po ng taong bayan, ano. Ito na naman po si Congressman, meron na naman pong kickback dito, ano, sa kanyang proyekto, ano. Ganun po yun mga kabida, ano. Hanggat nandyan pa rin yung kalayaan po ng mga mambabatas, ano, na magpapatupad po ng kanilang mga proyekto sa kanilang distrito, binigyan po ng laya po makabida, no. Okay? Para ho magkaroon po ng budget po, ano, para sa kanilang proyekto. Although sinasabi po nila, no, yung budget po ay idinadaan po namin dyan po sa DPWH, DSWD, ano, mga kabida. Hindi po yan maiiwasan Okay? Kung tutuusin lang po mga kabida, no, yung trabaho po ng kongresista, ano po, maggawa lang po ng batas. Yun yung tunay po na trabaho po ng mga mambabatas po makabida, no? Kaso lang po, pati yung trabaho po ng executive branch, kinukuha na po. Alright? Eto, babasahin ko lang po, ano? Ito hong banat po ni Erice, mga kabida. Okay? Patungkol po doon ho sa kanya hong panawagan po sa Kongreso, lalong-lalo na po sa House of Representatives, ano? Na maglinis na po. It's time to clean their own backyard, ano. Eto po, babasahin ko lang po, ano. Ang korupsyon ay nagsimula sa sarili nating tahanan noong 19th Congress, ano. Yung 19th Congress po yung tinukoy po, ano, mga kabida, ni Congressman Erice. Doon daw nagsimula ito hong sunog, okay, sa kanilang tahanan, ano. Doon nagsimula ang dambuhalang korupsyon, mga kabida, no? Eto, babasahin ko lang ito, ano. Hinimok ni Senate House Deputy Minority Leader Representative Edgar Erice ang mga kapwa mambabatas na linisin ang Kongreso sa pamamagitan ng ilang reforma. Banat ni Erice, sadyang nagsimula sa 19th Congress ang isang dambuhalang sunog o ang korupsyon. Kasabay nito, naglalagablab na rin ang galit ng taong bayan o ng sambayan ng Pilipino. Okay? Sinabi pa po niya mga kabida, ilang kongresista kabilang na po
sina Leyte 1st District Representative Martin Romualdez at dating ako Bicol Representative Zaldico ang mga idinawit sa maanumaliang flood control projects. Ayan. So yun po mga kabida, gaya ng sinabi ko po, mawawala lang po yung issue po ng corruption dyan po sa House of Representatives o di kaya sa Kongreso as a whole mga kabida, kung mawala itong kalayaan po ng mga mambabatas po natin na magkaroon po ng mga proyekto sa kanilang mga distrito. Lalong-lalo na po ito pong House of Representatives, mga kabida. Kasi doon po nagsimula itong corruption. Okay? Focus na lang po sila doon ho sa kanilang mandato to craft laws, sa paggawa po ng batas, mga kabida. At wag na ho silang sumali dyan sa mga proyekto, sa trabaho po na supposedly ehekutibo po ang may gawa dapat dyan, mga kabida. Ang problema lang kasi pati yung trabaho po ng executive branch inaako po ng mga mambabatas po, bakit kaya? Anong rason? Kasi ho, naging kasanayan na po tradisyon na ata ito, mga kabida. Kasi wala naman po yan sa trabaho po ng kongresista ng mga senador. Yung gawa po ng tulay, kalsada, basketball court. Yun yung parati po nating naririnig po, na ito po ay donated by Congressman so and so. Ito po ay gawa po ni Congressman Juan de la Cruz, mga kabida. Parang ganun di ba? Dapat kung meron man pong mga proyekto po, executive branch po ang mag-execute dyan, hindi po ang House of Representatives o di kaya ang mga senador. Kaya sila po ay nadadawit ho sa mga issue po ng corruption po, mga kabida. Dahil ho dyan sa kanilang pakikialam, alright? Na hindi naman po nila trabaho yon, trabaho po ng ehekutibo yon. Ang sa kanila lang po, very safe lang yung, actually safe na safe talaga yung trabaho po ng mambabatas po, gumagawa lang po yan ng batas. Yun yung totoo po, wala hong kahirap-hirap po mga kabida. Hindi ho dapat madadawit yan sa korupsyon kasi yung trabaho po nila ay papel po. Okay? Papel lang. Hindi ho pera, although sa kanila nanggaling yung allocations mga kabida, pero pagdating ho mga kabida sa proyekto, hindi na po sila dapat mag-execute dyan. Kaya nga, naririnig ho natin na mayroong kickback po si congressman, mayroong kickback po si senador because involved po sila sa proyekto. Yun yung totoo. Pero kung tanggalin po natin sa kanila yan mga kabida, okay? Focus na lang sila doon ho sa paggawa po ng batas. Walang sabit. Wala hong issue, Kung mayroon man pong issue po mga kabida ng corruption, doon po sa ehekutibo po, Hindi po dyan po sa legislative branch. Alright? Kaya nga, ito ang sinabi po ni Erice, dapat magpatupad po sila ng mga reforma po dyan sa Kongreso, malabo po yun Kahit po anong uri po ng reforma dyan mga kabida, hanggat meron pong kalayaan, ito pong mga mambabatas, na humawak po ng mga proyekto po mga kabida, hindi ho mawawala itong issue pa ng korupsyon laban po sa kanila. Okay? So, para po sa inyo, okay? Ano po ang inyong opinion at pananaw dito, mga kabida, Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat.